You may be seated. And good morning sa bawat isa po sa atin. Praise God. At muli ay tinipon tayo ng Panginoon sa lugar na ito bilang kanyang bahagi ng katawan. Pinag-isa po tayo sa pamamagitan po ng ating pagkilala sa ating Panginoon Hesus. Naging bahagi po tayo ng katawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Minsan pa po ibigyan po natin ng the best clap of praise ang ating Panginoon. Muli po, nasa buwan pa rin po tayo ng Mayo with our JL Worldwide Team, Unbreakable Unity. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, ready, go. Breakable Unity. Hindi malalagot na pagkakaisa. Ang tali po'y nalalagot. Una, matibay po yan, bagong bili. Galing sa faktorya, pagkakagawa. Pero kalaunan, pagdaraan po ng mga panahon, sa kagagamit po ng taling yan, humuhuna po yan. Napuputol kung nag-iisa po yan. May isang hibla. Pero pag pinagsama-sama po, ang maraming tali, tumitibay po yun. At gayon din po, tayo bilang mga Kristiyano, kapag tayo nagsama-sama, nagtulong-tulong, nagdamayan, pinatitibay po ng Panginoon ang ating samahan, ang ating paglilingkod sa Kanya. Pinagtitibay po ng Panginoon, ang Kanyang gawain upang tayo po'y patuloy niyang maging instrumento na nananatili tayo. Hindi tayo nawawala, tumatatag po tayo sapagkat may nananalangin po sa atin. Pinapanalangin natin ang bawat isa. Sinasabihan natin at pinapayuhan natin ang bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan po natin ang bawat isa para magtulungan, nagpanalanginan, magdamayan, upang tumatagal po ang ating pananampalataya at tayo po'y makaabot hanggang dulo. May hihila sa atin, may aakay sa atin, may mananalangin po sa atin upang ang pagkakaisang yan ay huwag pong maputol, mapatid. Kaya kinakailangan po, lagi tayo nagsisimba, nagbabasa ng Bible. Kinakailangan po laging tayo nananalangin upang tayo po ay matulungan ng Panginoon, at tulungan din naman tayo ng ating kapatiran. Kaya sa umagang ito, yan pa rin po ating magiging team, Unbreakable Unity in 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, may sinasabi po si Apostol Pablo. Ang sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 10, basahin ko po ang New International Version ng Bible. Sabi po dyan, for I do not want you to be ignorant of the past, brothers, that our forefathers were all under the cloud, and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Verse 5, nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. Now these things occurred of examples. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Do not be idolaters, as some of them were, as it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in pagan
revelry. Nasundan niyo po? Verse 8, we should not commit sexual immorality, as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. We should not test the Lord, as some of them did, and were killed by snakes. Verse 10, and do not grumble, as some of them did, and were killed by the destroying angel. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, and in whom the fulfillment of the ages has come. 12, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. And verse 13, no temptation has seized you except what is common to men. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. God will be the one to bless His word. Sabihin po natin, salamat sa Diyos. At ako'y makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Praise God sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Alam niyo po, talaga pong tayo po'y pinakikinis ng Lord. Sinasala niya po tayo sa mga panahong ito upang tayo po ay maging karapat-dapat sumalubong sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Kung yun nga pong mga kagamitan po natin, nililinis natin, kung may mga mahalagang bagay tayong meron at kinakalawang, di ba kukuskusin natin yon, lilinisin natin yon. Hindi lang natin huhugasan ng tubig, kundi huhugasan ng alkohol para po talagang maprotektahan siya at mapakinabangan po siya sa mahabang panahon. At gayon din po tayo, habang tayo nag-iintay sa muling pagbabalik ni Jesus at maging ganap ang ating kaligtasan, tayo po'y patuloy niyang nililinis pamamagitan ng pagtuturo po sa atin, pagpapaalala po sa atin, at pagbibigay po sa atin ng mga babala upang tayo po ay makapaghanda sa kanyang muling pagbabalik. Tandaan po natin, ang buhay po natin sa lupa ay pansamantala. At ang haharapin nating buhay sa darating, sa pagbabalik ni Jesus, na kanyang inihanda para po sa atin, ay ang pangwalang katapusang buhay kung tayo po ay nasa Kanya at naghanda sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya sa panahong ito, no, akmang-akma po ang ating team na yan. Una, makipag-isa tayo sa ating Panginoon Jesus. Pangalawa, makipag-isa po tayo sa ating kapwa. Pangatlo po, makipag-isa po tayo, no? Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa, makipag-isa din po tayo sa layunin po, no, ng Diyos sa ating mga buhay. Ilagay po natin ang ating mga buhay sa paglilingkod at pagsunod po sa Kanya upang sa gayon po, tumatag po tayo at kung ano man po ang mga pagsubok na dumarating, hindi po at nagpipilit na gumawa ayon po sa kanyang kalooban. Kaya nga po dito, sa verse 1, sinasabi po ni Apostol Pablo, ito ang kanyang nais, for I do not want you to be ignorant of the past. Saan ba tayo natututo? Sa mga karanasan. Hindi sa kung ano ang mangyayari bukas dahil hindi pa nangyayari, hindi natin alam kung ano mangyayari, kundi sa kung ano po ang nangyari noong nakaraan. Mga naranasan natin noong nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, matuto ka na sa nakaraan.
Diyan po tayo natututo sa nakaraang mga pangyayari, mga karasang pangyayari kung saan sana po hindi na natin magawa, no? Sa ngayon at sa kasalukuyan, yung mga hindi kagandahang pangyayari nung una na magbibigay po sa atin ng katuruan or leksyon sa buhay. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, "For I do not want you to be ignorant." Ayaw ko kayong maging mangmang. Walang alam. Nung wala pa tayo kay Kristo, wala tayong alam. Wala tayong alam sa Biblia. Itinago sa atin, ilan lang ang nagbabasa, at kung ituturo pa ay ayon pa sa doktrinang nakagistan po nila. Pero ngayon po, binigyan po tayo ng kalayaan, bumili ng Biblia, magbasa ng Biblia, magkaroon ng Biblia, upang sa tulong ng Panginoon, maunawaan natin po ito. Sino po dito may dalang Biblia? Nakalimutan. Pero ang cellphone, dala-dala. Sana sa cellphone niyo po, may Bible app. May Bible application. Kaya anumang pagkakataon kailangan, magbasa ng Bible, mababasa niyo po dyan. Now, may babala po ditong ginawa si Apostol Pablo. Nagbigay siya ng babala sa mga taong walang alam. Ayaw niya na ang mga taong ito, ang mga Kristiyanong ito, ay maging mangmang. Mangmang yung taong ayaw alamin kung ano ang totoo. Mangmang yung taong ayaw alamin kung ano sinasabi ng Bible, anong kalooban ng Diyos. Mangmang yung taong ayaw sumunod sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng yan, ang hindi pagsunod sa Diyos, ay lagi may consequence. No? Lagi may bunga. Pag hindi natin ginawa, may bunga. Ngunit pag ginawa din po natin ito, may bunga rin po. It's either good or bad based on our faithfulness sa ating Panginoon. Ayaw ni Pablo, ayaw ng Panginoon. Isinulat ito upang tayo po'y magkaroon ng kaalaman, karunungan, at matuto po tayo sa karanasan. Ano po ba ang sinasabi po sa atin Apostol Pablo? Sabi niya po dito, remember the past. Remember the past in the wilderness. Alalahanin niyo ang nakalipas saan nangyari? Doon sa kagubatan, doon sa ilang, doon sa disyerto. Kaya pala hindi sila, nung sila makatawid ng Red Sea, ng dagat na pula mula sa Egypto, hindi agad sila nagdire-diretso doon sa lupang pangako. Ano, sinuswerte? Kinakailangan naman sila maghirap. Matuto sila. Kaya for 40 days and 40 nights, dapat na silang makarating doon from Red Sea, dapat 40 days lang para makarating sila doon. Pero hindi po yun pinahintulutan ng Diyos. It took them 40 years. Yung apat na pong araw lamang dapat na makarating sila sa lupang pangako, ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ipinara sa kanila ang 40 taon doon sa kagubatan, doon sa ilang, doon sa disyerto para po sila matuto. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para matuto po tayo. Kung ano ipinapagawa, gawin. Kung ano kanyang ipinapangako, panghawakan. Kung anong kanyang kalooban, mangyari sa ating mga buhay. Natuto na po ba tayo sa ating pagiging Kristiyano? Dito, sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, remember the past in the wilderness. Ang lahat ay all under cloud. Lahat sila ay nililiman ng alapaap. Nakaranas nit sila ng lilim. Kumbaga, pag ang araw ay sikat na sikat, titik na titik ang araw, di ba, takbo ka sa ilalim ng puno, o kaya naman sa may waiting shed para magtago. Ang mga Israelita, nasa desyerto po sila, ang Diyos ang gumawa sa kanila ng pinakamalaking payong sa kasaysayan. Libo-libong mga Israelita ang binigyan niya ng silungan. All
was under the cloud, at sa gabi naman, all passed through the sea. Lahat ay nakatawid, walang naiwan. Sapagkat nais ng Diyos silang lahat ay maligtas sa pang-aalipin, pang-aabuso, sa karahasan ng mga Ehipsyo. Nais ng Diyos, through Moses, palayain po silang lahat. At lahat ng Israelita ay nakatawid sa dagat na pula. Nais ng Panginoon lahat po tayo. Malampasan natin ang anumang pagsubok sa ating mga buhay. Nais ng Panginoon tayo po'y makarating hanggang dulo ng kaligtasan. Lahat tayo ay sumalubong sa ating Panginoong Hesus. Lahat ng Israelita ay niliman ng alapaap, nakatawid sa dagat, lahat sila, at yung mga humahabol sa kanilang mga Ehipsyo, nangamatay. Napahamak po sila sapagkat ayaw nilang kilalanin ang Diyos ni Moses at ng mga Israelita, and all baptized into Moses in the cloud and in the sea. No? Sapagkat silang lahat ay niliman ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kanyang pag-iingat ng Panginoon, at silang lahat ay nakatawid sa dagat na pula. Yan po'y larawan ng kanilang pagbabautismo. Na sila po ay napasa ilalim sa kalinga, sa awa ng ating Panginoon. Nabanggit kanina ni Brother Nomer kahapon, may 18 na mga Kristiyano tumanggap kay Jesus ang nagpabautismo sa tubig kahapon. Kaya kung kayo po ay tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at nais nyo nang mawala ang anumang karamdaman, mawala ang anumang masamang pag-uugali, at mamuhay talaga ng pagiging bagong tao, bagong nilalang sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapwa, mapasailalim po tayo sa bautismo ng pagsisisi, bautismo sa tubig, bautismo ng banal na Espiritu Santo. No? Ibig sabihin, yan ay paglampas, pagtawid sa luma patungo sa bago. Mula sa kapamakan, patungo sa kaligtasan. Mula sa kadiliman, patungo po sa kaliwanagan. Patuloy sa walang pagkakilala kay Jesus at sa pagkakaroon ng tiwala sa ating Panginoon. Pagsusuko ng ating mga buhay. Silang lahat ng mga Israelita ay nabautismohan ni Moses. Nung kasama nila si Moses, ipinaraan sa kanilang Panginoon, no? Ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. And they all ate the same spiritual food, drank the same spiritual drink, and drank from spiritual milk. Lahat sila ay kumain ng spiritual na pagkain, yung mana, maliliit na parang pinipig, no? Lahat sila ay uminom, no, ng spiritual na inumin galing sa Panginoon. At lahat po sila, no, ay nakainom mula po doon sa espiritual na bato. Ang ating Panginoon Hesus ang naging daan para po sa kanila, maranasan po nila ang kabutihan ng ating Panginoon. Ang kaligtasan is through Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon Hesus, siya ang tinapay ng buhay. Siya ang tubig na nagbibigay buhay. Because in the Old Testament, He is the rock. Siya ang bato na ilalagay ng Diyos upang siya po nating sandalan. Kapag tinayuan po natin ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita, tatatag ka, hindi ka mapapahamak. Amen po ba? Kaya dito ho, pare-pareho po sila. Nakaranas ng kabutihan ng Lord, naligtas, pare-pareho po silang tinuruan ng Panginoon. Pero hindi po silang lahat natuto. May ilang napahamak. May ilang napahamak at may ilan din namang nakaabot, nakarating
sa lupang pangako para po sa bayan ng Diyos. Tanong mo sa katabi mo, makakarating ka kaya sa lupang pangako? Masabi mong amen kung talagang sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Mananampalataya ka at Panginoon mo si Jesus sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Sinasabi po ni Apostol Pablo, alalahanin natin ang nakaraan, ang kahirapan, ang walang pagkakilala sa Diyos, panay-kabiguan, kagulo ng buhay. Pero ipinaranas pa rin po ng Diyos ang kanyang kabutihan hanggang ngayon buhay ka. At nakilala mo siya sapagkat siya ang humana po sa atin. Kasi sinasabi po ni Apostol Pablo in verses 5 to 11, learn the lessons from Israel's idolatry. Alalahanin po natin, hindi lang ang nakaraan, kundi ang pangyayari sa buhay ng mga Israelita sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Learn the lessons from Israel's idolatry. Sino bang mag-aakala from elementary to high school to college, ang tataas ng grade mo 90 plus at kandidato ka sa summa cum laude, at doon pa lang pala sa research paper babagsak ka, at sabi tuloy ng nanay niya, naku sister, sa'yo lang bumagsak sa'yo lang mabaw ang grade niya, kaya tuloy hindi naging summa cum laude. Anong magagawa? Yun talagang nangyari. Bakit? Kasi umasa-asa na magkakaroon ng karangalan na sa bandang huli, hindi pala inabot ng standard ng pagiging summa cum laude. Marahil, nakulang siya, o kaya naman ang kanyang mga kasamahan na ipinahamak siya dahil kung ano ang marka ng karamihan, di ba? Pati siya damay. No? Maliban na lang kung tulungan niya mga ito, mangyaring pare-pareho ang kailang marka, kung mababa nga ang marka ng buong grupo, dinadamay po siya. Kaya mga Israelita, damay-damay po sila. Karamihan sa kanila sumamba sa Diyosan, nadamay po sila, pati ang kailang mga inanak. Hindi nila natamasa ang ipinangako ng Panginoon. A land that is full of milk and honey. Punong-puno ng maraming prutas, punong-puno ng maraming pulot-pukyutan, na gulay, no? Ng mga prutas, hindi nila natamasa po yun. Kaligtasan sa lupang pangako, sapagkat napahamak po sila, sumama sila doon sa mga mali. Hindi nila sinunod kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanilang lahat. Kaya learn the lessons from Israel's idolatry. Ang sabi ng verse 5, God was not pleased with most of them. Ang Diyos ay hindi nalugod sa karamihan sa kanila. And their bodies were scattered over the desert. Dahil ang Diyos ay hindi nalugod sa karamihan sa kanila, silang mga hindi masunurin, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ipinagpalit ang tunay na Diyos sa mga nililok nilang Diyos-Diyosan at kinilalang Diyos-Diyosan na para paglingkuran at sambahin at sayawan at pag-alayan ng kailang mga handog. Katapos-tapusan, ang kanilang mga katawan ay nagkalat sa disyerto. Pakisabi nga sa tabi mo, huwag kang pakalat-kalat ha. Alam, di ba, hindi maganda pagpakalat-kalat? Hindi maganda sa paningin. Wala na naglibing sa kanila. Sapagkat may nangail sa kanila, kaya nagkalat ang kanilang mga katawan. Wala na nakapaglibing sa kanila. Pinabayaan na sila doon sapagkat ayaw ng mga masunurin na mahawa sa kanilang mga dugo, sa kanilang mga katawan, mahawakan sila. Kaya dahil nakakahawa ang kasalanan, nakakahawa po kung hindi tayo
mag-iisip, sa Diyos kaya sila? Nasasamahan ko? O sa sang-ayunan ko? O sila'y lumalaban sa Panginoon? O saliwa sa salita ng Diyos? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang sama ng sama. Baka mahawa ka sa kasalanan ng iba. Opo, ganun po yan. Nagkalat ang kanilang mga katawan sa disyerto sapagkat hindi nalugod ang Diyos sa kanila, sila'y nangamatay. Ilan sa mga halimbawa, ng mga bagay kung kaya sila napahamak ay yung nangyari po sa mga ninuno ng mga Kristiyanong ito na tinuturuan ni Apostol Pablo. Pinaalala ni Apostol Pablo, ito ang nangyari sa inyong mga ninuno. Ito ang mga halimbawa ng kailang ginawang mga kasamaan. Kung kaya karamihan sa kanila ay nangamatay. Pinabayaan doon sa disyerto. Number 1, idolatry. Ang sabi po dito sa verse 7, ang sabi ng verse 7, chapter 10, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumindig upang sumayaw, upang alayan ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Idolatry, the people sat down to eat and drink and get up to indulge in pagan revelry. Kaya tuloy sabi ng isang sister natin, bakit kayo naghahanda pa sa piyesta? Bakit pa kayo umati sa mga piyesta? May narinig ako minsan dyan eh. Kasi piyesta rin sa kapitbahay namin, kaya paano? Gastos po yan. Uutangin nyo pa ang panggastos. At kayo naghahandog po sa mga ganyan sa mga barabangay para, sino ba inaalayan po doon? Yun ay para po sa mga Diyos-Diyosan po yun. I'm sorry, pero yun po ang totoo. Kung maghahanda ka, sa birthday mo na lang. Kumbaga, dahil totoong tao ka, dahil inaalayan sa mga ganoong walang taros na pagsasaya, ay ang hindi tunay na Diyos, kundi ang nakilala ng pagkabata na nagpahamak po sa atin. Ito ang kasalanan ng mga Israelitang napahamak. Idolatry, verse 7, number ikalawa, sexual immorality. Sabi ng verse, yung pa rin, sabi diyan, verse 8, huwag tayong makikiapid. Sexual immorality yan. Alam mo, pag nakikinig po ako sa radyo, ang karamihan mga problema po, hindi sa asawa kundi sa kanyang kapartner. Ka-live-in, kinakasama. Yun ang karamihan problema, hindi sa asawa. Meron din may problema sa asawa dahil may nakikitang iba. Kumakaliwa. Tanong mo ang katabi mo, kanan ka ba o kaliwa? Dapat diretso po tayo para sa Panginoon. Yan ang modernong panahon at bilang mga Kristiyano, huwag tayong umayon, huwag nating ayunan, huwag nating samahan. Hindi porke ginagawa po ng marami, gagawin na rin natin dahil ang pakikiapid sa hindi mo asawa, pakikisama sa hindi mo asawa at nagpabuntis ka pa, malaking kasalanan po yan. Kung pareho po kayong single, binata dalaga, may trabaho naman, matanda na rin naman, pakasal na kayo. At kung may asawang isa, i-break mo na. Kasawian ang dala niyan sa inyo. Inihahanda po tayo bilang mga Kristiyano, huwag kang ibig ng ibig. Baka ang makita mo po, pipigilan ka sa iyong pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, mag-iingat ka kapag umibig ka, ha? Kung sino nilang sinasagot, tuloy may asawa pala naman. Tapos nagpabuntis pa. Ano ba yan? Huwag po ganun. Kaya po tayo nais pong baguhin po ng ating Panginoon. At kung ikaw ay nakikisama ngayon,
Pareho naman kayo walang asawa, magpakasal na kayo. Sino ba bang hinahanap mo pa? Pakasal na kayo. Pareho naman walang sabit, at biyudo ka naman, o kaya biyuda naman siya. Yan lang po yun. 1 Corinthians chapter 7. Ano? Para hindi po tayo mapahamak. No? Kaya sabi po dito, idolatry, sexual immorality. At nangyari po sa verse 8, in the day, in one day, sa isang araw lamang, dahil sa pakikiapid ng bawat isa, mali-maling relasyon sa bawat isa, sa isang araw lamang, 23,000 ang namatay. Ganong katindi ang kasalanang ito ng pakikiapid. Pakikisama sa hindi mo asawa. Pero buti nga hanggang buhay ka pa, binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon para magbago bago siya bumalik na ayos mo ang buhay mo. Sa loob lang isang araw, 23,000. Pangatlo, napahamak po sila na ang kanilang mga katawan ay nagkalat sa disyerto dahilan sa kanilang sinubok ang Diyos. Sinubok nila. Ang sabi ng karamihan ng mga Israelita ito, pinunong Moses, kami ba inalis mo sa Ehipto para lamang gutumin dito sa disyerto? Para bagang sinasabi po nila, ano ba yung Diyos mo na nag-utos sa iyo para kami paalisin ng Ehipto, wala namang pagkain dito? Kumbaga, babalik kami sa Ehipto kung hindi mo kami bibigyan ng pagkain. Pero pag bibigyan mo kami ng pagkain at inumin, tuloy kami, papunta sa lupang pangako. Gusto nila, sinusubok po nila ang Panginoon dito. Sa kanilang sariling kagustuhan, ay mapasunod po nila ang Diyos through Moses. Kasi Moses lang naman nakikipag-usap sa Diyos. Sinusubok nila ang Panginoon. Panginoon, maglilingkod po ako sa iyo kapag maayos na aming kabuhayan. Sinusubok mo niya ng Diyos. Panginoon, saka na ako magbo-born again. Kapag nakatapos ang aking mga anak, ano nangyayari sa mga anak mo? Hindi na tumapos. Kaya hindi po natin hawak ang ating buhay ng ating kapwa. Kaya sabi nga po ni Apostol Pablo, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang pananampalataya, ngayon ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen ho ba? Kaya tuloy pinatagal-tagal po ng Panginoon ang kailang pananatili sa disyerto. Isang dekada, 40 days, 40 years. At dyan, sinubok nila ang Panginoon. Kung ano-ano ang sinasabi kay Moses para iparating sa Diyos. Kaya naman po, they were all killed by snakes. Kinagat sila. Silang mga gumagawa ng evil things, mga kasalanan, mga pagsuway sa Diyos, kinagat sila ng ahas. Ang ahas ay may kamandag. Wala ako sa gubat. Ako ay nasa kondo. Walang ahas. Pero meron kang papi. Pwede ka kagatin ni papi. May kamandag din yun. Oh. Yun ay pamamaraan ng Diyos para po tayo parusahan kapag hindi tayo umayos. Kapag gumagawa po tayo ng masamang bagay, kinakagat ng ahas. Yan ang nangyari po sa mga Israelita. At panghuli, verse 10, sabi diyan, huwag din kayong magreklamo. Yan. Ito ang karamihan sa atin. Mareklamo. Ang init! O nga naman, no? Okay lang yan. Talaga naman mainit eh. Normal lang naman yon. Pero yung matinding reklamo, tulad ng ilan sa kanila, ano po nangyari? Kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Angel of destroyer. No? An angel of destroyer. Destroying angel. Ito pala yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Ito pala yung gawang kadiliman,
kasalanan itong pagiging mareklamo. Pakisabi nga sa akin, huwag ka ng reklamador. Kasalanan ito sa Panginoon. And these things happened to them as examples and were written down as warnings for us. Isinulat ni Moises sa mga nangyari sa mga Israelita, ang mga karanasan po ng kanilang kababayan, at ipinadala po sa panahon ng mga Korinto, ng mga apostol, at ipinadala rin po sa atin. Ang mga pangyayaring ito isinulat upang matuto tayo. Magsilbi ito sa atin bilang babala, asawa ni. Diyan kayo magaling. I know. Ang sabi ni Moses, sa kanya isinulat na ito sa taga-Korinto, alalahanin na kalipas ng kanilang mga ninuno. Pangalawa, matuto tayo sa mga aral ng mga Israelita tungkol sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, no, ay may katapat na kaparusahan. At pangatlo, warnings from Israel's history. May babala, asawa ni. Wala nang asawa. Kasi ang kaligtasan po ay kanya-kanya. Ang kaligtasan ay kanya-kanya. Kaya nga nakalagay sabi doon, warning, dangerous, falling debris. Nilagyan pa ng S, di naman pala babanggitin. Debris yun. Debris lang ang nakasulat na, pero debris. Nilagyan pa ng S, ano? Babala. May pumapatak na mga bato, malalaking bato. Maraming tatawiran. No. Tatawid na rin ako dahil marami naman. Natapat sa'yo. Pumatak ka malaking bato. Kaya hindi mo alam Sa dami ng dumaan, nakaligtas. Sabi nga, di totoo, dami ng dumadaan. Natapat na sa'yo, bumagsak yung malaking bato. Anong aral? Hindi lahat ng gumagawa ay tama. Dahil may babala. May ipinagpaon ng pagsabi. Para tayo mag-ingat. Para tayo matuto. Kaya, ang laking bukol. Di ba? Para matuto. Next time, di na ako dyan. Di na ako tatawid dyan. Kaya, masakit, magastos, at malaking bukol pag matigas ang ulo at ayaw sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Balakpakan po natin ang Lord. Verses 12 to 13. Kaya paalala po sa atin, babala po sa atin, ang kasaysayang ito ng mga Israelita ayon po sa pagkakalahad ni Apostol Pablo. Verse 12, so, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Mag-ingat ka, baka ikaw ay bumagsak. Kung akala mong ikaw ay nakatayo pa rin. Andiyan ka, pero akala mo ligtas ka, hindi ho. Kung hindi ka naman sumusunod. Kaya ang sabi po din sa verse 13, no temptation has seized you. Walang dumating na pagsubok sa iyo o tukso, no? Na hindi naranasan ng iba. Naranasan po yan ng karamihan. Pero, sabi diyan, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Pero, ang Diyos ay tapat na hindi kanya hahayaang matukso o mapahamak. No? Nang hindi mo kakayanin sa tulong ng Panginoon. And He will also provide a way out so that you can stand up under it. Nabukulan ka man, nahirapan ka man, at least natuto ka para sa susunod, hindi na uli mangyari ang kapahamakan sa buhay po
natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Now, yan po ang isinalaysay ni Apostol Pablo, mga pangyayari sa mga Israelita sa panahon po ng kailang mga ninuno. Now, next, sabi po dito, introduction lang po yun. Huwag magreklamo. Maaga pa ang gabi. No? Ito po ang gusto ko i-share po sa inyo. How to be careful with our hearts. How to be careful with our hearts. Sounds familiar? Please be careful with my heart. Nakasalalay sa iyo yun. May dapat kang gawin. Kinakailangan mong ingatan ang puso mo. Pag-ingatan ang iyong puso. Paano po magiging maingat sa ating mga puso? Kaya pag magagalit ka, pag nagagalit ka, sinasabihan ka, ang puso, ang puso. Diba? At pag nagreklamo ka, sabihan mo, ang puso, kasi baka ma-high blood ka, tumaas ang high blood mo. Ano? Sino ang mapapahamak? Di ikaw na tumataas ang high blood. Yung pinag-high bloodan mo, buhay na buhay. Kaya maging matalino po tayo, no? Kaya sabi ho dito, how to be careful with our hearts, paano magiging maingat sa ating mga puso. Or how to keep from setting our hearts on evil things, paano po tayo malalayo sa mga masamang bagay upang tayo po ay hindi maging mangmang. Number 1, do not become idolaters. Do not become idolaters. Idolatry means the worship of idols or putting something before God. Mas inuuna ang ibang tao. Mas inuuna ang sarili. Mas inuuna ang ibang bagay kaysa ang Diyos, ang gawain para sa Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Now, may sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 3-6, wala kang ibang magiging Diyos. Ang Diyos lamang si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po na Isaiah chapter 44 verse 6, ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Walang mga idols. Walang mga Diyos-Diyosan. Hindi ikaw. Hindi ibang tao na inuuna mo. O sarili mo na inuuna mo. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, hari at tagapagligtas ng Israel, ako ang simula at siya rin ang wakas. Ako ang simula at siya rin wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sinong mauna? Ikaw o ang Panginoon? Kalooban mo ang kalooban ng Diyos? Ang salita ng kapwa mo o salita mo o ang salita ng Diyos? Sinong mauna? Ikaw o si Jesus na sabi mong tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya ang hari at tagapagligtas. Siya ang simula at siya ang wakas. Siya ang dapat mauna. Ikaw ang dapat huli. No? Kaya, sinasabi po sa atin ang kasamaan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag itinulong natin ang sarili natin ang Diyos, ang dapat mauna, maging hari, o ating kapwa, o ating mga bagay sa ating buhay, may dala po yung kasawian at para po sa atin. Kaya, kumbaga, ang mga kinikilala po natin na mga idolo, tao rin katulad po natin, no? Mga sinasamba natin nung una, no? Walang laman po yun. Walang kapangyarihan po yun. Maging tayo, wala tayong lakas, wala tayong talino, kundi ang Panginoon lang na dapat nating unahin, paglingkuran, at sundin sa ating mga buhay. Colossus chapter 3 verse 5. Ang sabi po dito, kaya't dapat mawala or dapat patayin sa inyo ang mga pitang makalaman. Pita, lust of the flesh. Ano ba yung mga pitang makalaman?
Lust of the flesh, pangangalunya. Pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolyo ng damdamin, masasamang nasa, patayin. Pag may binabanggit po ako dito, sabihin mo sa katabi mo ha, patayin. Ha? O sige ha. Sabi ni Pablo, Colossus 3:5, kaya dapat mawala or dapat patayin sa inyo ang mga pitang makalaman. Huwag niyo sabihin sa akin, sa katabi mo, patayin. Ulitin ko. Dapat mawala sa inyo, sa atin, sa inyo, ang mga pitang makalaman. Ganito. Sasabihin mo sa katabi mo, patayin. At sasabihin mo sa katabi mo, patayin. Alam mo, patayin mo na yan. Eh ikaw, ginagawa mo rin to patayin din. Ha? Alam nga nung bang, wala ka namang bang, baka tayo mahuli ng pulis. Spiritual ito, may ginagawa kasi ang kaaway na spiritual din kaya patayin din natin siya sa pamamagitan ng sandatang spiritual. Hindi ko naman ibig sabihin ng baka makiliti yan, pag ginanon mo, wag naman, sabi mo lang, patayin. Tapos sabi sa katabi mo, ganyan lang, patayin. Isa-isa na lang, patayin. And then, patayin. Dalawa ha, patay na patay talaga yan. Okay ha? Dapat mawala o patayin sa inyo, ang mga pitang makalaman. Mas inuna mo pang katabi mo, Siyempre, hindi. Siyempre, paano sa papatay? Patay ka na. Siya muna, sabihin mo muna, patayin. Siyempre, you talk, you do what you talk. Kung ano sinasabi mo, gawin mo rin. What you preach, you do it. Also with yourself. Pero sabihin mo muna siya para patay tayo sa kasalanan, at nagkakaisa po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Kahit iwasan at patayin ang mga pitang makalaman. Parang giliw na giliw ka pa. Patayin! Patayin! Ha? Ulitin natin. Hindi tayo matatapos dito. Sige kayo. Okay. Kahit patayin na ninyo ang mga pitang makalaman. Pangangalunya. Parang buhay ka pa. Okay ha? Kahalayan. Parang kinurot mo lang sa rin, patayin. Parang enjoy pa. Patayin. Parang enjoy pa. Hindi talagang sinaksak mo na. No. Mahalay na simbolyo ng damdamin. Masamang nasa. At ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyosan. Pag-iimbot. Tingnan mo katabi mo, sabi mo, buhay ka pa. Kinakailangan natin mabuhay para naman sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Matapos sa patayin, ang mga makasalanang damdaming yan, dapat naman buhay tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen! Dahil sa mga bagay na ito, yung sinabi natin kayo ng pagpapatayin, dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Hindi kalooban ng Diyos sa mga bagay na ito. Dapat mawala, dapat patayin. Kinapupuotan niya ng Diyos. And verse 7, nung pinaghaharin pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Pero ngayon, hindi na dapat. Amen? Dahil natuto na tayo, tinruan na tayo, at tayo inihahanda ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Pakisabi sa katabi mo, mabuhay ka para kay Kristo. Palakpakan natin ang Lord. Let us not become idolaters. Hindi ang sarili natin dapat masunod o ating kapwa, kundi ang ating Panginoon lamang. Number 2, let us not commit sexual immorality sa verse 8 na sinasabi ni Apostol Pablo. Let us not commit sexual immorality. Sexual immorality means using sex in ways God
says are wrong. No? In 1 Corinthians chapter 16, 1 Corinthians chapter 6 verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo. Ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay sa katawan. Huwag natin gamitin ang ating katawan sa paggawa ng masama, sa mga maling relasyon, sa pakikiapid, sa mga bagay na dapat patayin na. Dapat yan ay nakaalay. Dapat yan ay para sa Panginoon. Ginagamit, dinadala, sa panalangin, sa pagsamba at paglilingkod para po sa Kanya. Amen po ba? Kaya sabi po dyan, verse 14, muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Mahalaga po ang ating kaluluwa, ngunit mahalaga rin po ang ating katawan. Sa kasalukuyan, tayo nabubuhay pa sa mundong ito, ang ating katawan, no? Saan po natin ito dinadala? Paano po natin ito ginagamit? Para ba sa kapurihan at paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon, nakaalay sa Diyos? O ito po'y dinadala po natin kung saan-saan palayo, papunta sa mundo, sa pusalian, sa mga maling relasyon. Kaya patayin daw, itigil natin at magkaroon tayo ng bagong buhay, pagiging masunurin sa ating Panginoon, sapagkat ang katawang yan ang muling bubuhayin ng Diyos. Kaya mahalaga pong katawan po natin, hindi lang po kaluluwang nandyan. Katawan, kaluluwa, espiritu, kaugnayan sa Diyos, mahalaga po yan. Kaya, let us not commit sexual immorality. In 1 Thessalonians chapter 4, sabi ni Pablo, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, sabi ni Pablo, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi natin kanina, hindi naging kalugod-lugod sa Diyos ang karamihan sa mga Israelita, sa mga ninuno ng mga taga-Korinto, kaya napahamak sila, nagkalat ang kanilang mga katawan sa disyerto. Kaya sabi po dito, lalo pang pagbutihin ninyo ngayon ang pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Verse 2, batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Ang sabi pa nga po ng Matthew chapter 5, no? Blessed are the pure in heart because they will see God. Mapalad ang mga malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ingatan mo ang puso mo para makita mo ang Diyos. Para madala ka ng Panginoon Yesus sa Kanyang kaharian. Please, be careful with your hearts. Ingatan mo ang puso mo. Paalala ni Apostol Pablo, let us not commit sexual immorality. Verse 3, ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Verse 4, dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa. Sa anumang relasyon po natin. Dapat tayong matutong magpigil ang sinuman sa kanyang sariling katawan at huwag padala sa pita ng laman. Verse 5, at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Verse 7, tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. And verse 8, kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak
Hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob sa atin, nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Hindi pwedeng manirahan ng Espiritu Santo na banal sa marurumi ang puso. Kinakailangan mo ng mahugasan ng dugo ni Jesus para po sa panirahan ng Santong Espiritu. Na siyang bubuhay muli sa ating mga katawan. Na siyang magdadala po sa atin sa harap ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang kaharian. And number 3, let us not tempt Christ. Huwag nating susubukin si Kristo sa verse 9. Tempt, ibig sabihin to try to get someone to do wrong. Na gumawa ng mali, nagawa ng kasalanan ang kapwa mo. Tinutokso mo siya. Iiyak na yan. Iiyak yan. Tinutokso mo yan. Magpakain ka naman, magpahanda ka naman. Wala nga siyang pera. Mangutang pa ng 5-6. Mahirapan lang siya. Huwag mong tutuksuhin ang kapwa mo para magalit sa'yo at magkasamaan kayo ng loob. Huwag mo siyang susubukin. Ginawa ng mga Israelita, sinubok ang Diyos through Moses. Kaya nagalit ang Diyos. Mareklamo po sila. Number 5, let us not complain sa verse 10. Huwag tayong magrereklamo. Dahil ang pagrereklamo ay kawalan ng kasiyahan. Kung wala ka, hingin mo sa Diyos. At huwag kang magreklamo sa tao. Hindi niya kaya, hindi niya may bibigay. Pero sa Diyos ka, magsumbong, magsabi. Reklamo, ibig sabihin reklamo, na sinasabi ko, sa Diyos ka magreklamo, sa Diyos ka humingi. Kaya ito ang mga bagay na kinakailangan po nating isagawa. And number 5, sabi po sa verse 5, nevertheless, God was not pleased with most of them. Hindi nalugod ang Diyos kanila. And their bodies were scattered over the desert. Ano lang ba ang kinakailangan po nating gawin? Para hindi na mangyari po sa atin na mapahamak. Sa ating mga pagsamba sa Diyosan, sa ating mga kahalayan, imoralidad, sa ating pagrereklamo, upang maingatan po ang ating mga puso mula po ngayon, anong kinakailangan po nating gawin? As part of our application, ito ho, Romans chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you. Kaya nga sinasabi po ni Apostol Pablo, I urge you, ipinamamanig ko sa inyo, mga kapatid, in view of God's mercy, dahil sa awa ng Diyos, to offer your bodies, ito pong kinakailangan natin gawin. To offer your bodies, ihandog mo, ibigay mo, ialay mo ang iyong katawan as living sacrifices bilang handog na buhay, holy, banal, and pleasing to God, kalugod-lugod sa Diyos. This is your spiritual act of worship. Ayaw ng Panginoon, sumaba tayo sa Diyos-Diyosan, gawin ang ating mga sariling kalooban. Mas mauna ang ating kapwa, tao, na siyang ating unahin, siyang ating sambahin, siyang ating paglingkuran. Pleasing to God, this is your spiritual act of worship. Kalugod-lugod sa Diyos. And verse 2, do not conform any longer, huwag ka nang umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Magstayo po tayo. Muna magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Then you will be able to test and approve what God's will is, upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. You will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito pala ang plano ng Diyos sa atin. Malaman natin, maunawaan po natin ang pinakadakilang plano ng Diyos sa ating mga buhay, ang makasama niya tayo sa kanyang kaharian. But, para mangyari yan, kinakailangan ngayon pa lang, bago dumating si Jesus, hindi lang natin iniwasan mga bagay ng kasamaang yun na ating pinag-usapan ngayon, kundi mawala na, patayin na sa ating mga buhay. Paano?
ihandog natin ang ating mga sarili sa Kanyang harapan bilang buhay ng handog banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ang mga Israelite hindi naging kalugod-lugod. Sinabi ni Pablo ang mga bagay na yun. Mawala na yun sa ating mga buhay. Magkaisa po tayo upang lahat po tayo makasama niya sa Kanyang harapan. Yumuko po tayo at pumikit. Praise God, praise God. Lumapit po tayo may kapakumbabaan sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas Nawa ay tanggapin kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal Nawa ay tanggapin kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas, mga kalalakihan lamang. tanghal kita. Nawa ay tanggapin kalalakihan. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas
Gusto ko lang pong tawagin lahat po ng lalaki, lahat ng kalalakihan. Punta po kayo lahat po din ng kalalakihan, huwag po kayong mahiya. Nais ng Diyos na mahawakan ka, matuto ka, manatili ka. Lahat po ng kalalaki, huwag po kayong mahiya. Alam niyo ho, kalalakihan, ang nawawala sa karamihan. Daming babae, pero ang kalalakihan ay wala. Si Moses, si David, si Abraham, lahat po sila yung mga lalaking naging tagapanguna ng bansa, ng pamilya, ng kanilang kapwa. Nais niyang maging tagapanguna ng ating sambahayan ay ang mga kalalakihan. Sunod mga kababaihan, sunod ay mga anak. At lahat po tayo maghandog ng ating mga buhay sa Kanya. Let us sing this song one more time. Nawa ay tanggapin. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat at pagpitig ng puso, pag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas Minsan pa, nawa ay tanggapin. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal. Itaas natin ang ating mga tinig. Ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Pagkaisa po tayo sa pagsamba at paglapit sa Panginoon. Nawa ay tanggapin. Ay tanggapin ang buhay na laan, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso, mag-aalay sa iyo. Ibigay natin ang ating buhay, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, at ang ating mga katawan. Hallelujah! Upang maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Ang bawat paghinga, Ang bawat paghinga at pagpitig ng puso, mag-aalay sa iyo ng pagsamba.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Thank you, Lord God. Hallelujah. Oh. Panginoon, dalangin ko sa ngalan ni Jesus, ibaba mo po ang iyong banal na apoy. Sunugin ang lahat ng kamalian sa aming mga buhay. Tupukin mo, Panginoon, ang anumang kasamaan na umiiral pa sa aming mga buhay. Father, heart God, send your fire, O God, your holy fire, O God, and burn all earthly desires, O God. Tupukin mo, sunugin mo, Panginoon, patayin mo, Panginoon, ang anumang kasamaan na ninira sa aming mga puso. Lord, we need your holy fire, Lord God, so that all may be purified, may be sanctified, Lord God, so that all might be purified and sanctified, O Lord God, by the fire from on high. Oh, rarabasakaralah, rarabasanda, rararakaralalalala, ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong
Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon upang tayo kanyang tulungan, ihanda, linisin sa harapan niya upang hindi tayo mapahamak, upang hindi kumalat ang ating mga buhay. Sumunod po kayo sa panalangin ito, sabihin natin, Panginoon Diyos, Panginoong Diyos, salamat po salamat po sa mga aral sa mga aral ng nakaraan. ng nakaraan Ipinaalala po sa amin na ipinalala po sa ni Apostol Pablo ni Apostol Pablo ang kahalagahan ang kahalagahan sa mga nangyari sa mga nangyari nung una noong una upang kami matuto ngayon upang kami matuto ngayon at maging kalugod-lugod kami at maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. sa harapan ng Diyos. Patawarin mo po ako Patawarin mo po ako sa aking mga masamang ginawa, sa aking mga masamang ginawa, mga maling pamumuhay, mga maling pamumuhay, mga karumihan mga karumihan sa puso't isipan. sa puso't isipan. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako si Jesus, si Jesus, ang iyong matibay na bato ang matibay na bato na aking sasandalan, na aking sasandalan, na aking pangahawakan, na aking panghahawakan, na aking pagtitiwalaan. na aking pagtitiwalaan. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sapagkat siya'y binuhay mo, sapagkat siya'y binuhay mo. muli mo rin akong bubuhayin, Muli at muli mo rin akong bubuhayin, sapagkat tutulungan mo po ako sapagkat tutulungan mo po ako upang mabuhay upang mabuhay sa kasalukuyan sa kasulukuyan ng may kalinisan, ng may kalinisan, may kabanalan, may kabanan, at pagiging masunurin sa iyo. at pagiging masunurin. Kahit sa oras pong ito, Kaya sa oras pong ito, hinihiling ko po hinihiling ko po na ako ay pagharian ni Jesus na ako ay pagharian ni Jesus at siya na lang at siya na lang ang maging Panginoon ang maging Panginoon ng aking buhay. ng aking buhay. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako na araw-araw na araw-araw mamatay sa aking sarili mamatay sa aking sarili upang ang iyong kalooban upang maging kalooban ang lagi kong masunod. ang laging gusto. Puspusin mo po ako Puspusin mo po ako ng iyong banal na espiritu. ng iyong banal na spirito. Hawakan mo po ako, Hawakan mo po ako. baguhin mo po ako. Baguhin mo po ako. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na aking inaasahan, na aking inaasahan sapagkat ngayon pa man, sapagkat ngayon pa man, gagawa ka na sa aking buhay. gagawa ka na sa akin. Salamat po, Diyos, Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, O Diyos, amang banal, salamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin na hindi pa huli ang lahat upang mabago ang aming mga buhay. Upang maging handa kami sa muling pagbabalik ni Jesus. Sapagkat ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, ang nangyari sa kasaysayan ng mga taga-Israel na magsisilbing leksyon, aral sa amin sa panahon pong ito. Upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa amin, Panginoon.
dapat namin ihandog ang aming mga buhay sa iyo. Kahit Lord, narito, silang mga naghandog ng kailang buhay po sa iyo. Nawa, Panginoon, ikaw ang maging hari, laging mauna, paglingkuran, gawin ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. At mabuhay po sila, Panginoon, may kabanalan, kalinisan, at pagiging masunurin po, Panginoon, sa iyo. At tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kabuhayan, sa kanilang mga pinagkikitaan, sa kanilang sambahayan. Ayusin mo, Panginoon, ang kanilang mga relasyon, itama mo po silang mga may karamdaman, pagalingin mo po sila, Panginoon, sa oras mong ito. Abutin mo sila, Panginoon, at bigyan sila ng kagalingan, kalakas sa kanilang mga katawan, at kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, in the name of Jesus. At gamitin mo sila, Panginoon, sa paghayo, sa pangangaral ng salita, pagbabahagi ng mabuting balita, at maging asin at ilaw sila ng kanilang mga sambahayan, Panginoon, at sa mga taong maabot po nila, O God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat sa pagkat kanyang paman, Lord God, gagawa ka na sa kanilang mga buhay. Pagkaisahin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, maglingkod ang bawat isa, sumunod ang bawat isa, Panginoon, magkaisa kami sa puso at isipan, Panginoon. Sa pangunguna ni Brother Eddie, pagpalain, Panginoon, bawat isa sa mga itinuro sa amin, na narinig kay Jesus, ito, Panginoon, ay aming masunod din, Panginoon, sa aming mga buhay. God, maraming pong salamat, pinupuri ka namin, Panginoon. Sa lahat ng ito, binibigay po namin sa iyo ang kapuran para lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat may magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Sige po, habang tayo po ay umaawit ng masayang awitin, punta po kayo sa inyong upuan, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah!